po, lagi ko sinasabi sa kanila, mag-report na lang kayo sa taong bayan kung kayo ay incumbent. I-report nyo na lang kung ano ang ginawa ninyo. Kung kayo naman ay first time natatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. At hayaan natin ang taong bayan ang humusga. Tama ba? Mga nanay ko, mga tatay ko, malapit na. Malapit na. I love you too. Malapit na ang araw ng paghuhukom. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Matanong ko nga, gusto nyo ba akong bumalik talaga? Hindi nga. Ngayon, baka malusaw ang damdamin ninyo dahil umaapaw ang J.O. Ang Tupad. AIX. Meron pang bago. Akap. Yung akap, akit yun eh. Nangaakit. O hindi, ako naman, mapapayo ko naman, mga nanay, mga tatay, kunin nyo, sayang din yun. Lamang tiyan din yun. Pag pinatawag na kayo sa tennis court, abutan na ng isang bulig, sayang din. Alam na alam ko ba, Nay? Tapos may 5 kilong bigas pa. Tama ba? Tirahin nyo na tirahin. Hindi nyo naman hiningi yun, binibigay ng kusa eh. Tama mali? Pero, ako naniniwala, matalino naman ang mga taga Maynila. Alam ninyo kung sino ang tapat at totoo. Kaya lamang, nalulungkot lang ako, for the first time, ako, matagal na rin po ako sa public service. For almost 30 years. Ngayon lang ako nakakita, first time ko, ewan ko kung naranasan nyo na rin to. Ngayon lang ako nakakita na yung nakaupo, sinisiraan yung challenger. Usually, ang normal, yung challenger, sinisiraan yung nakaupo. Nagtataka naman ako bakit ako ang almusal nila. Ako tanghalian. Ako hapunan. Yung isa naman nakisali pa. Ginawa kong pulutan sa inuman. Hindi ko na lang pinapatulan. Bakit? Kasi unang-una, ang naninira kasi walang nagawa. Ganun lang yun eh. Kung ikaw ay panatag sa iyong kalooban at totoo sa iyong sarili, ang dapat mo lang gawin, sabihin mo sa mamamayan kung ano ang ginawa mo. At ang mamamayan naman ay tutugon. Tutugon kung talagang naramdaman nila yung ginawa mo. Tama mali? Kaya lamang, panay ang singil sa akin. Sinisingil ako lagi sa utang na loob. O ito na mga taga-Tondo. Sa akin yun na marinig. May ginang sa akin mismo. Total, kami naman may pananagutan sa taong bayan. Lagi ako sinisingil ng utang na loob. Ako na mismo ang magsasabi, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, para sa akin, hindi ko alam kung pareho rin kayo ng damdamin ang utang na loob, walang katapusang bayaran. Yan paniwala ko. Kaya totoo. Totoo na ako ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Totoo naman yun. Hindi ko naman yan na kinubli. O bilang pagtanaw ng utang na loob
kay Boss Danny, inaruga ko naman ang kanyang mga anak. At kayo na ang umusga. Patingnan natin kung totoo bang for 20 years, 20 years, nilingon ko ba si Boss Danny? Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Sumunod, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Tanungin nyo sa mga chairman na may JO. Nakaupo. Pangapat, Pox Pangan, asawa ni ate. Nakaupo? Nakaupo. Panglima, si ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? Masaya ako. Hindi, totoo lang. Bakit ako masaya? Bilang paglingon kay Boss Danny, inaruga ko ang kanya mga anak at sila ay nangaupo lahat. O tingnan po ninyo. Maghanap po kayo ng kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Alam nyo bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko ang mga anak ko, inuna ko ang mga anak ni Boss Danny. I love you, young man! I love you too. Ngayon, kung sila ay naglingkod ng mabuti sa taong bayan o hindi, hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. O tingnan po ninyo. Ngayon, napanood ko yung interview. Ang sabi, ano raw, ngayon lang daw niya nalaman na ang utang na loob ay nababayaran. Hindi po. Hindi. Ako na nga nagsasabi. Ako na nagsasabi. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Walang katapusang bayaran. Pero, ang pakiusap ko lang naman sa kanila. Ang pakiusap ko lang naman sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Paano na lang yung tali na yan? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Dahil kung wala ang Diyos, wala ang taong bayan, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama ba namang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung tao sigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag niyo masyadong lakasan, baka gibayin ang bahay niyo. Usong-uso ngayon yan. Hindi, nalulungkot ako eh. Taong bayan na naghahanap eh. Kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin, hindi maghahanap ang taong bayan ng iba. Totoo naman eh. Kahit sino. Ba't ka maghahanap ng iba? Kung naging mabuti naman yung kasalukuyan. Tama mali? Kaso, ang ginawa nila, imbis na maglahad ng kanilang ginawa at gagawin doon sa tennis court na may abutan ng 1,000, may abutan ng 5 kilo. Natawag na ba kayo? Nako, mahina yata kayo. Meron na? Wala? Wala? Sinacharot mo ako. Wala? Namimili lang? Mahinang uri kayo. Hindi kayo napili. Pero huwag kayong magalala.
Believe nga ako sa mga yan eh. Bawal na eh. Ginagawa pa eh. Totoo lang ha. Alam mo, bago mag-Marso, in passing lang ha, ikukwento ko lang. Bago mag-Marso 28, pwede pa. Ngayon, hindi na pwede yan. Pero believe ako sa kanila. Ang lalakas ng loob na labagin ang batas. O ngayon, ano ba ang sinasabi nila? Kaya tatanungin ko kayo ulit, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Eh kasi sinasabi nila, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig nyo ba yun? Narinig ko rin eh. O sige. Eh ako naman, wala naman akong ikinubli sa taong bayan. Oh. Pero kayo tatanungin ko ha. Taas ang kamay ng may anak dito. Real talk lang tayo, real talk. May anak kayo? Kayo, may anak kayo dyan? Nay! Tay! Kapag walang makakain ang anak ninyo, gagawan nyo ng paraan? Uy! Hindi nga. Gagawin nyo lahat? Iraraos nyo? Talaga? Oh, yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo akong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung mayor na sinundan ko na walang iniiwang pera. Wala. Wala, bakit? Bumoto na ang tao eh. Binoto na ako eh. E di tangan-tangan ko na lahat ng responsibilidad ng pagiging mayor ng Maynila. Tama, mali? Wala kayong nakitang sinisi ko sila. Tinuro ko daliri ko kung kani-kanino. Total, ako nagdesisyon. Gusto ko maging mayor. O eh, hindi natnan ko. Diyos ko, halos wala akong nakita kahit 1 sentimo. Pero wala kayong reklamong narinig sa akin. Anong ginawa ko? Nagtrabaho kaagad. Nag-move on kaagad. Umaangat na tayo. Lumilinis na tayo. Tinutularan na tayo. In fact, may isa tayong ginawa. Kinopya sa buong bansa. Ang pagsasaayos sa Maynila. Boom! Bigla tayo nabangga. Nagkaroon ng pandemya. Ano ang epekto sa buhay natin? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama, mali? Pero nay, tay, kayo na mga naparito. Kayo ang testigong buhay at matangos ang ilong natin, kaya natin sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, bawat pamilya may food box. At buwan-buwan may food box. Hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung isa eh. Tama, mali? Ngayon, sila walang may kwento, kaya walang kwenta. O tayo nagkukwento, o lalagyan natin ng kwenta. Eh kasi ang dami ko raw inutang eh. Ang dami raw. O tingnan natin kung saan ba yan napunta. Nay, 700,000 families. 700,000 times 1,000. No, magka? Patay na. Dami zero eh.
700 million times 8 months. 8 buwan. 8 times 7. 56. 5.6 billion. Isa ko kinuha yung pera na yun. Ano, umipot ako ng ginto? Hindi. Wala. Bilang isang ama, katulad ng mga nanay at tatay dito, lahat gagawin ninyo. Minsan nga kapag kagipit, sa Bombay kumakapit. Totoo naman, real talk lang. Tinanong ko kayo kanina, iraraos nyo ba ang anak ninyo? Itatawid nyo ba? O, yun ang ginawa ko. O, ano nangyari? Ano ba sinabi ko sa inyo? Nung magla-lockdown, takot na takot ang tao. Baka mamatay sa infeksyon. Takot na takot ang tao. Baka magutom dahil wala ng trabaho. Ano sabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo, mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Kapag ako wala nang mautangan, wala nang maibebenta, nakita nyo tong relo ng City Hall, ipatatas ako to kay tambunting makaraos lang tayo. Ngayon, mga taga Batangas, Molabe, taga Yoseco o distrikto, nang tapatin ninyo ako, may nagutom ba sa atin nung pandemya? Talaga? Nakaraos tayo? Nakatawid tayo? Partida, hindi ko pa sinasabi yung unang 1,000. Tama ba? 5.6 plus 700 million. No, magka? 6.3 billion. Oh, taas ang kamay ng nanay at tatay dito na may nag-aaral sa public school. Ipaalala ko lang. Online learning. 110,000 na tablet para sa mga mag-aaral ng papublikong paaralan. At hindi lang tablet, may internet pa. Tama mali? 11,000 laptop para sa 10,300 na teacher sa lungsod ng Maynila. Hindi lang laptop, may internet pa. No magka. 1 bilyon tablet, no magka ang internet, 300 million, 1.3 billion plus 6.3 billion. No magka 7.6. Dalawa pa. Paano yung remdesivir? Tocilizumab, molnupiravir, testing kit, ospital sa Luneta para ang mga taga Maynila hindi iparada yung kanila mga anak, kanila mga mahal sa buhay, nakaghihintay sa parking lot kasi walang ospital sa COVID patient. Pero sa Maynila, merong COVID-19 field hospital done in less than 2 months. Nakaraos ba tayo? Nakatawid ba tayo? Wala pa ang Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Albert Elementary School, Magsaysay High School, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basec Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Ngayon, nagka-cutting ribbon sila. Yung cutting ribbon, ang sabi nila, sila daw ang may gawa. Pero yung pinampagawa nun, utang, ako ang may kasalanan. Ang galing. Hanep. Lakas ang amats nyo ah. Tigilan nyo yan. Masama yan tamang hinala. Hindi, totoo naman, di ho ba?
Baseco Hospital. Kung kayo may kakilala sa Baseco, 3 years ago, tapos na yung ospital, 3 years after, hindi pa bukas. Kung may kilala lang kayo, para may patotoo naman sa sinasabi ko. Ospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned public hospital. May CT scan machine, may MRI machine, by the hundreds of million. Alam nyo kung gaano kamahal yung makina na yon? Daang milyon. Pero wala pa ako nabalitaan na may nakagamit sa inyo. Sila doktor, ako hindi. Ngayon, saan ko kinuha yung pera na yun? May pandemya. Hirap na hirap ang tao magbayad ng buwis. Bakit? Walang trabaho eh. Walang trabaho, walang pizza. Kaya lahat. Pero hindi tumigil ang gobyerno ng Maynila. 24 oras tumatakbo ang gobyerno ng Maynila. Tanong ko ulit sa inyo, nakaraos ba tayo? Nakatawid ba tayo? E di salamat sa Diyos. O ngayon, kung ang problema ay utang, kung ang problema ay utang, pwede ba pakisabi sa kanila, magsialis na doon, ako na lang magbabayad ng utang? Oh, real talk, real talk, real talk. Mga nanay ko, mga tatay ko, kailan kayo nagbabayad ng utang? Pag nakaluwag-luwag na. Tama, mali? Marunong ba kayo magbayad ng utang? Ganon din ang gobyerno. O, tingnan natin. Marami naman dito matatanda na eh. Tingnan natin. Yung gobyerno nga nationally, baon sa utang, hindi pa naramdaman ng tao yung programa eh. Sa Maynila, kakaunti lang ang utang. Nakaraos pa ang Maynila nung panahon ng pandemya. Tama, mali? Tama! Sinacharot nyo kami ha. Ito masakit. Okay na, hayaan ko kayong musga. Ang sabi nila, mali daw yung ginawa ko. Mali daw! Mali daw! Ay di tingnan natin, pagpalagay na natin, sige. Sakyan natin yung sinasabi nila Bentot. Kilala yung si Bentot? Diyan nyo, malaki tiyan nun. At saka yung kanyang amo, na kinakapatid ko. Ano sabi nila? Mali daw yung ginawa ko, or kung mali ginawa ko, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama! I love you! Sino ba ang vice mayor ko nun? Hindi, totoo naman, di ba? Mali pala eh, ba't yung inaprobahan? Masama pala eh, ba't yung inaprobahan? Samantala nung araw, nung natutuwa ang tao, paabot-abot pa silang food box. Di ba? Ngayon lahat mali. Bakit? Kasi ang tanong ng mga taga Maynila, ano ang ginawa nyo sa loob ng 3 taon? Magulat na lang kayo. O kaya, mga nanay tatay ko, gusto nyo pa ba talaga akong bumalik? Marami akong iniwang utang eh. Sigurado ba kayo sa akin? O nay, tay. O sige, tapos na yung kwento, benta. O, ngayon naman, ano ba ang gagawin natin kung babalik tayo? Di ba maganda namang usapan nyo? Bakit? Eh, buhay natin itong pinag-uusapan natin eh. Ano ang gagawin ko naman? Kasi yung kanina, anong naganap? Anong nangyari? Anong sitwasyon? Nay, tay, matanong ko lang kayo. Kung nararamdaman nyo, sumagot kayo. Kung hindi naman, hindi nyo kailangan sumagot. Kasi ako'y may napapansin. Hindi ko alam kung napapansin nyo din. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Hindi nga. Nangadugyot ulit ano? Napapansin nyo? Talaga? Una kong gagawin, kasi kayo nagsabi niyan, una kong gagawin,
lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Matanong ko kayo ulit. Nay, Tay, napapansin nyo ba na parang nagbalikan ng mga tulongge sa Maynila? Kaliwaan na naman, kaliwat kanan, hold-upper, snatcher, wala nang pinipiling oras, at wala nang pinipiling tao. Parang naglakasan ulit ang mga, parang nagkabalbon sa dibdib ulit itong mga tulongges na to. Eh, wala na yan nung araw eh. Pinagkakalawit ko lahat yan eh. Abay, bakit? Hindi ba naman sila kakabahan? For the first time, may mayor na umiikot hanggang alas 2, alas 3 na madaling araw. Makalawit lang sila. Kaya tanong ko, Nay, Tay, naniniwala ba kayo na dumarami na naman ang tulongge sa Maynila? Dumami na naman ang droga sa Maynila? Tuwan-tuwa kayo mga adik ha? Kokonyatan ko kayo. Tigilan niyo yan. Don't panic. Joyce Parang Mafia. Real talk ng tumamben. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Raise us up. Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. Di, totoo. Ako binibiro-biro ko yan. Pero sa totoo, nung araw, hindi ko naman po binubuhat ang bangko ko. Nung araw, naramdaman nyo may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Nay, Tay, pangalawa kong gagawin, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo nakabalik tayo. Ibabalik ko ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Kaya, mga tulongges, sa ibang bayan na kayo tumira, huwag dito sa Oblo ng Maynila. O kaya naman, gusto nyo, magbago na kayo. 39 days na lang. Sumuko na kayo. Bago ka na. Hindi. Pwede naman tayo lumaban ng parehas. Tingnan yung si Awi. Oo nga. Vendor sa kalsada. Oh. Ama ng Diyos. Nakarami siya. Akala mo ngayon, honorable. Gatmabi. Kasi ang pangalan niya ngayon may doktor na eh. H-O-N. Honorable. Pwede naman pala. O sino magkakala? Ito real talk lang ha. Mahirap paniwalaan pero yun ang totoo. Hindi ko naman pwede ikubli yun sa mga taga-mabuhay, taga-artin. Sino magkakala basurero pwede maging mayor ng Maynila? Hindi totoo naman. Diba? So posible. Huwag na kayo mamerwisyo ng kapwa natin pobre. Magbago na kayo ng linya. Huwag na kayo magtrumpeta. Studios na lang. Joyce Parang Mafia. Real talk ng tumamben. Meron kang bars pero broke ka pa. Alright, Tay, pangatlo kong gagawin. Napanood nyo ba yung video kanina? Ibabalik ko lang. Pabahay. Palupa. Marami dito kasi ang lupa hindi kanila eh. Kalusugan. Ibig sabihin, Nay, Tay, tatanggalin ko na yung online schedule na yan sa health center. Kasi una kong tatanggalin dyan, yung leader nila. Online schedule? Kailangan pa ng internet? Magpapaload ka pa, Yorme! Yorme, magpapaload ka pa! Ha? Magpapaload ka pa?
So, kailangan naka-schedule ka pang pa-check up. O dapat schedule mo rin yung sakit mo. Oh. Health center, healthcare system, hospital. Oh. Edukasyon. Trabaho. O yung iba, okay nang bahala, malalaki na kayo. Bakit? MBN, Minimum Basic Needs. Healthcare, education, housing, jobs. Yun yun. Nakita nyo ba? May prueba? Napanood nyo? Nangyari ba yung sinabi ko? O di mangyayari na lang ulit yun. Okay ba sa inyo? O, tapos na po, uwi na. Kasi ayoko naman ipangako sa inyo. Alam ang bulahin ko pa kayo, ipangako ko sa inyo langit, hindi naman mangyayari yun. O kaya ko kayong iatid sa purgatorio. Kunti na lang, langit na. But kidding aside, sa totoo lang, kaya ko inuna yun. Kasi lahat yun dinanas ko eh. Lahat yun, mangupahan, mapalayas, ma-squat, eskwela. Saan ka nakakita? Ma-hospital ka. Pati dextrose mo, ikaw pa bumibili. Naging ano ka na yun, bibili na ng lang. dextrose. Biri mo, nasa hospital ka. Ang iniinom mo, yakapsul. Saka kispirin ng mga mahal mo sa buhay. Mahirap maging mahirap. Yan ang katotohanan ng buhay. Kaya kung bakit ko yung pinagtuunan ng pansin. O kaya mga nanay tatay ko, kayo ba magpapasilaw sa AIX? Sa akap? Sa tubad? Pero ang payo ko, mahirap ang buhay ngayon. Kunin nyo, sayang din. Pag nagkabigayan na ng form, pilap-pilap na. Oh, tirahin nyo. Di baling makakap kayo. Huwag lang kayo magpapaakit. Promise? Oh, basta pag nambobulatsing, palakpakan na lang ninyo. Ang galing mo, Congressman. Sana all. Oh, Mayor, ang galing mo. Oh, hatawin nyo ng hatawin. Bakit? Hindi ko pera yun. Hindi nila pera yun. Pera nyo yun. Pera ng taong bayan niya. So muli, huling tanong. Hanggang dyan sa Kodli. Dito sa Nangka. Dito sa Wak. O dito sa harapan. O sabay-sabay na sagot. Gusto nyo pa ba akong bumalik? Lakasan nyo nga na marinig hanggang doon. Gusto nyo? O ngayon, bigyan ninyo ako ng mga makakasama. Total, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Dalawang grupo lang yan. Unang grupo, Yorme's Choice. Matamis. Yung kabilang grupo, Ladies' Choice. Kayo may sabi, hindi ako. Ha? Pwede, Yorme's Choice tayo, straight? Promise? Sisingilin ko kayo. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Bubuksan ko yan. Titingnan ko yung gitna. May prueba ba itong mga taga-Batangas na ito? Ay, nagtotoo. Oh, pag kayo nagtotoo, after election, ako naman ang singilin ninyo. Ako mananagot sa kanila. Oh. Andi dito, may asim pa. Robbie Ong! Nico Evangelista. Romel Miranda. Bolong C. Awi Sia. At ang laging nangongona. Ba't yun tatawa na?
Ano sa Tagalog ang number 1? Tatagalogin ko. Nangongona. Ang tatawa ng utak nyo. Seatmate ko to. Seatmate ko sa council. District 1 and 2. Magkatabi kami sa kabats ko to. Magaling na konsyal ninyo. Muli natin ibabalik sa Konseo Edward Tan. Oh, ito, Kongreso. Usapang Kongreso. Maririlto ko lang eh. Ang bawat distrito sa buong Pilipinas may representative. Katulad namin, District 1, meron kaming representative. Ibig sabihin, sila ay kakalap ng resources sa national government, dadali niya sa kanyang distrito. Tama mali? Ganun nyo ba naunawaan ng Congress? O tingnan nyo, kayo may congressman, minsan lang nagpagawa ng eskwelahan sa District 1 pa. Ay, tingnan ninyo, nagsisinungaling ba ako? Doon, nagpagawa sa Bitas. District 2 ba yun? District 1 yun. Alam nyo nung katabi ng eskwelahan? Sabungan. Ano nasa kaliwa? Katayan. Kaya sinusugal ang kinabukasan ng bata para katayin ang kinabukasan din nila. Pero matanong ko, bakit sa District 1? Eh meron naman sa District 2. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, pera nyo yun para sa Distrito 2. Pero kami, tuwan-tuwa naman kami. Thank you very much sa congressman ninyo. Sa amin nyo binigay ang pondo nyo. Thank you, I love you, District 2. But I feel bad for you. Why? It's for you. Para sa inyo yun. O gusto nyo itama yan? Gusto nyo itama? Eh total, natulungan na natin sila dati. Wala naman sila masasabi sa akin. Sa maliit kong kaparanan, tumulong naman ako sa kanila. O ngayon, ang tulungan natin, si Carlo Lopez. Ito ba may 19 million? Yung bahay? May 19 million yan? Wala? Mga 5 million? Eh, nagpagawa ng congressman nyo. Kahul lang ng container, 19 million eh. Wow, siksik liglig. Mahabaw pa. You really have to be very careful. Kasi buhay nyo yan. Ha? Basta ako, masaya ako. Sana makabalik sa District 2 si Carlo Lopez. O yung aking Vice Mayor, nakita nyo kanina, may asim pa? Pagpasaysaan nyo na, pinauna ko na sa uno eh, dahil meron pa kaming isa sa uno. O, yun po, mukha lang 19 yung Vice Mayor ko. Naintindihan nyo na yun? Takwa rin sa buyon. O, siya po ay graduate ng Lasal Political Science. Ang tinapos niya. So alam niya ang trabaho. Sosyal. Galing ng Lasal. Eh kami ni Awi. Sa Ateneo kami graduate. Awi, speak English. Hi. English naman. Hi. Oh. Ayaw nyo maniwala, graduate kami Ateneo. Ateneo de Tondo. Tondo High School. But I'm happy, at least alam ng Vice Mayor natin yung trabaho na maging presiding officer. Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza. So mga nanay tatay ko, maraming salamat sa mga nagambala namin. Kaya ako na po humingi ng paumanhin. Pasensya na, kailangan lang namin gawin ito upang kami magulat at maghain ng mga gagawin namin para sa kapakinabangan ng mga batang Maynila. So muli, maraming salamat. Aasa ba kami? Asahan ba kami? Hindi magbabago ang damdamin ninyo? Promise?
Pexman, I love you. Mag-iingat kayo.